Pasko na naman at syempre parang santo na ako hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muna itutunghayin ang ating pagbasa para naman sa araw ng Biyernes, September 27, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanatay siyam, mga talatang 18 hanggang 22. Isang araw, samantalang nananalangin, mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos. Dito makikita natin na hayag at lantad na, kumbinsido na ang kanyang mga alagad kung sino si Jesus para sa kanila. Hindi lang siya isang ordinaryo at makapangyarihang propeta noong mga panahon na yun, kundi kinikilala nilang si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas na magliligtas sa kanila sa bayang Israel. Sa harap ng mga alagad, nagtanong si Jesus kung ano ang kanilang sinasabi tungkol sa kanya. Si Pedro ang unang sumagot, ang Mesiyas ng Diyos, ngunit pinagbabawal ni Jesus sa kanila na ipahayag ito sa iba. Sinabi pa niya na ang anak ng tao ay haharap sa matinding hirap, tatakwil ng mga pinuno, mga pari, at mga guro ng kautusan at papatayin. Gayunpaman, muling binigyan diin ni Jesus na siya'y mabubuhay muli sa ikatlong araw. Dinidetalye ng ating Panginoong Yesus, hindi pa man nagaganap at nangyayari ang magaganap at mangyayari sa hinaharap, inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa posibleng ikagulat nila kapag nangyari na yung mga bagay na sinasabi ni Jesus. Ang mahalaga na kondisyon na yung kanilang isip, yung kanilang puso at kalooban, yung kanilang damdamin, na kung dumating man ang mga panahon na yon, ay maaalala nilang sinabi ito ni Jesus sa kanila. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagkilala ng mga alagad kay Jesus bilang ang inaasahan ni Jesus. Gayon pa man, sinasabi nito ang hamon at paghihirap na kakaharapin ni Jesus. Sa ating buhay, tinatanong din tayo ni Jesus kung sino siya para sa atin. Mahalagang kilalanin natin siya bilang ating tagapagligtas at muling buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang magtiwala, sundin at ibahagi ang kanyang mga salita at gawa sa iba. Kaya nga bilang hamon, nakikilala natin ang Diyos hindi lang sa pamagitan ng ating mga pagdalo sa mga pangsimbang kaganapan. Dapat nakikilala natin ng buong puso at isipan. Nakikilala rin natin ang Diyos kung paano tayo nagiging kapwa sa ating kapwa, umaabot sa pangailangan ng ating kapwa, laging maging handa para sa iba. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang ating lamang palaging kasambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you.